Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, diniscuss natin yung concept and formula ng division of a line segment. Nag-solve din tayo ng isang problem. So sa video na to, i-apply ulit natin yung formula by solving another problem, no? Okay, so yung problem na isa-solve natin for today's video, if the midpoint of a segment 6 comma 3 and one endpoint is 8 comma negative 4, what are the coordinates of the other end? So, may nag-exist na midpoint. Ibig sabihin, nasa gitna siya. Kasi middle. It divides the segment into two equal parts. So, sabihin natin 1 is to 1 or 2 is to 2. Kahit ano naman. Basta two equal parts. So, kahit 3 is to 3, okay lang. Pero basta 1:1 siya kasi parang magsi-simplify yan guys, parang sa fraction, parang lowest term, 'di ba? Halimbawa yan, 6/4. Kapag sinimplify mo yan, nagiging 3/2. So, ganun din yan dito sa mga ratio. So, 1:1. Kasi two equal parts. Yan na yung simplified. So, yung midpoint ay 6,3. So, binigay na agad yung midpoint. So, asan kaya itong 8, negative 4? Nandito ba siya sa right or nandito ba siya sa left? So, i-graph natin. So, ayan yung 6, 3. Then, ito yung 8, negative 4. So, paano natin drawing yung line segment? So, ganito yung tsura niya. Kasi kailangan nasa gitna si 6, 3. Yan. So, nandiyan na yung other end. So, ibig sabihin, nandito si 8, negative 4. So, ayan siya, no? So, ngayon, ito yung hinahanap natin sa problem, yung point na red. Dahil siya yung missing, siya yung P. So, ito yung X prime, ito yung Y prime. Ito yung ating P1, ito yung ating P2. Ito yung missing, yung P. So, gusto kasi natin kung ano yung lalabas sa formula ni X prime, Y prime, yun yung hinahanap sa problem. So, siya yung i-assign natin na P na merong coordinates na X prime, Y prime. Yan. So, okay na tayo. So, meron na tayong X2, X1, saka Y2, Y1. Kasi ito yung point 1 natin, tapos ito yung point 2. Ngayon, hanapin natin yung R1. Pag sinabi natin R1, P1 to P. Kasi dito ka mag-start, dito ka magtatapos. So, P1 to P muna. So, ilan yan? So, dahil isa 'di ba? So, dahil pumunta ka sa left, so negative 1. So, negative 1 na yung ating R1. Doon naman tayo kay R2. Pag sinabi nating R2, P to P2. Point P to point P2. So, punta ka ngayon kay point P2. Ayan. So, ilan yan? Dalawa, di ba? Kasi 1 plus 1. So, bali 2. Tapos, dahil pumunta ka sa right, positive. So, R2 is equal to positive 2. Yan. So, kunin na natin ngayon si X prime. So, meron na tayong R na negative 1. Tapos, meron tayong R2 na positive 2. So, doon naman tayo kay Y prime. Lagay lang natin guys muna yung R1, R2. Yan. So, ano yung X2 natin? Balik tayo kay X prime. So, yung point X coordinate ni point 2. So, 8. Tapos, ito, 6. X coordinate ng point 1. So, kay point 2 naman, Y2. So, negative 4. Then, yung Y coordinate naman ng point 1, 3. Yan. So, input lang natin sa calculator guys to get the value of X prime. Pati yung sa Y prime. So, 4.
Tapos yung y prime, yan, 10. So, etong 4, 10, hindi ito yung midpoint kasi given na yung midpoint. Yung 4, 10, yun yung other end. Yung coordinates nung point na kulay red, guys. So, ayun siya. So, ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan. So, next video magfo-focus tayo sa bagong topic. So, ayun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong isolve or discuss natin sa mga future videos. So, ayun lang guys. See you on the next video.